Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Masang Pilipino. Title, Iba pang umano'y korupsyon ni Marcoleta, sinisilip na rin ng Senado ayon kay Lacson. Pinalalawak pa ng Senado ang investigasyon sa umano'y iba pang irregularidad na may kaugnayan kay Senator Rodante Marcoleta ayon kay Senator Lacson. Sinabi ni Lacson na bukod sa isyu ng umano'y 75 milyong hindi idiniklara, sinusuri rin nila ang iba pang proyektong natanggap ni Marcoleta noong miyembro pa ito ng House of Representatives, kabilang ang umano'y 500 milyong allocables. Ito ang payag ni Lacson. We are examining which projects may have irregularities and are validating the information gathered so far. Sinisilip din umano ang posibleng kaugnayan ni Marcoleta sa pagkaka-appoint kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Iginiit din ni Lacson na hindi maaring sabihing biktima ng selective justice si Marcoleta dahil mismong ang senador umano ang umamin na may natanggap siyang 75 milyong pondo hindi niya idineklara sa kanyang mga dokumento. Sige, ituloy nyo, palawakin nyo. Ang ibig sabihin nun, ako plus ang mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo at kahit hindi Iglesia ni Cristo, lalo lang madagdagan yung paniniwala namin na selective justice ang ginagawa nyo. No problem. Diba may kasabihan, you cannot put a good man down. Hindi naman santo si Senator Marcoleta. May mga pagkukulang din, may kasalanan din. Kaya lang, pagdating sa corruption, I don't think so. Yung 75 million na campaign contribution na natanggap niya, to me, dahil sa kanyang pagiging honest, siya mismo ang umamin na may natanggap. Oh, campaign contribution yan eh. So wala akong nakikitang problema, kay Senator Marcoleta. Again, hindi siya santo. Kailang kung may mga matitinong senador o kahit kongresista, nung congressman pa siya, isa siyang matinong kongresista, senador. Kaya nga nanalo eh. Kaya nagkakamali sila pag ituloy nilang sampahan ng kaso si Senator Marcoleta. Pwede nilang gawin yun. Nakahanda na nga si Senator Marcoleta eh. Nakahanda na siya. Parang Jinggoy Estrada. Gusto niyang samahan si Senator Jinggoy. Pag yung ganyang tao na yung espiritu niya unbowed, parang BP Sara, di ba? Nung nagsimula ng panggigibit, I will never bow down to any of you. The same spirit ngayon ni Senator Marcoleta. Arestuhin niyo ako, ikulong niyo ako, handa kong harapin yan. Wow, what a fighting spirit. Yes, in the end siguro nakikita ko, I hope I am wrong, pwede nilang maipakulong si Senator Marcoleta, but then kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating anihin. Hindi magtatagal makulong si Senator Marcoleta. Pati si Senator Jingo, hindi yan magtatagal. Balang araw, makakalabas sila. At pag nakalabas sila, yan na. Aanihin nila ang itinanim nilang prinsipyo, katatagan
pagmamahal sa bayan. Aanihin nilang dalawa. For Senator Lacson, well, let history judge him. May nabasa akong post. Payag ni Senator Cayetano. Sayang si Senator Lacson, sabi niya. Sayang yung naipundar niya na napakagandang imahe bilang graft buster o anti-corruption crusader. Yun ang naipundar ni Senator Lacson. Saludo ako sa kanya noon. But ngayon, isa rin ako sa nasasayangan. Bakit nagbago na ang kanyang direksyon? Instead na labanan ang grabing corruption ngayon, ang paniniwala ng karamihan is kino-cover up para hindi malaman ang katotohanan. Kaya sayang. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan dito. 10,000 ang nag-react. 7,300 ang tumatawa, 1,500 ang galit. So that's 88% ang hindi naniniwala kay Lacson. Tinatawanan lang. Ang nag-like lang sa kanya is 1,600 nag-like, 91 ang nag-love. So halos 2% lang. 12% lang ang naniniwala kay Lacson. Kaya nga itong grupo ng Cayetano Black, may mga senador dyan na hindi na nag-o-open ng comment section sa kanilang social media pages dahil ayaw nilang maputakti ng batikos ng daong bayan. So, good luck! Sige, imbestigahan nyo lang si Senator Marcoleta. Hindi siya takot dahil wala siyang itinatagong masama. Malinis ang kanyang konsensya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa balay sa tabangan na Mugiror, sa balay ni Bibi Jean Himanan, nga taga San Rafael, Poroksay, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang iro nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to panagid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid mi sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na katuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gyud sa pagkaon. So naa na kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? 4 ka buok. So tanan na naga-eskwela. 3 pa ang ga-eskwela. Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. salamat kayo. Salamat